Matapos nga po manalo ni Alexander Usyk laban kay Tyson Fury via split decision sa Riyadh, Saudi Arabia. Nakialam na nga po ang presidente ng WBC na si Mauricio Sulaiman at ayon dito na ang magaganap na rematch sa pagitan ng dalawang ito sa buwan ng Disyembre ay magkakaroon ng 6 na hurado para sa titulong WBC. Ayon din kay Sulaiman, ilalatag niya ang campaign na ito sa iba pang sanctioning bodies upang hindi na umano magkaroon ng kontrobersyal at maging patas ang resulta. Matatandaan natin na ang kanilang naging laban ay nagkaroon ng dikit na scorecard kahit pa nagawang pabagsakin ni Usyk itong si Fury sa ika-9 na round. Dagdag pa ni Sulaiman na kung ang isa sa mga 3 hurado ay pumabor kay Usyk ay magiging unanimous sana ang hatol dito. Subalit kung isang hurado naman ay nakita na si Tyson Fury ang lumamang sa late round. Si Tyson Fury umano sana ang pinarangalang undisputed champion ng gabing iyon. Maganda itong suwesyon ni Mauricio Sulaiman na gawing 6 na hurado ang titingin sa kanilang rematch. Subalit para sa atin, isa itong palihim na taktika upang muli nilang iangat ang pangalan ni Gypsy King Tyson Fury. Alam naman natin na si Tyson Fury ay matagal ng alaga ng WBC at ni Mauricio Sulaiman. At hindi pa man natatapos ang laban kontra kay Usyk, ay may binabalak na silang big fight para kay Tyson Fury laban sana kay Anthony Joshua. Mula taong 2018 nang unang ipalaban si Fury kay Deontay Wilder ay ayaw nila itong makatikim ng talo. Kahit pa 2 beses itong pinabagsak ni Wilder sa naturang laban at halos hindi na ito makabangon sa pagkakahiga, ay sinalba pa din ito ng WBC at ginawang split decision draw ang resulta. Ikalawa ay ang pagsagupa ni Tyson Fury sa former UFC heavyweight champion na si Francis Ngannou. Si Usyk na sana makakalaban ni Fury noong panahon na iyon, subalit ayaw tanggapin ni Fury ang hamon ni Usyk. Sa paglaban ni Tyson Fury kay Francis Ngannou ay muli siyang sinalba ng WBC at binigyan ito ng exemption na kung sakaling matalo siya hindi ito matatanggalan ng titulo. Marahil ay alam nila na delikado din itong si Ngannou at posibleng maka-upset sa laban. Nagawa naman pabagsakin ni Ngannou si Fury sa laban subalit to the rescue muli ang WBC at binigay nila ang panalo kay Tyson Fury via split decision. Sa kaugnay na balita ng Usyk-Fury rematch, Alexander Usyk binabalak umanong bumaba muli sa cruiserweight division upang maging 2-time undisputed champion sa cruiserweight. Ang planong ito ay susunod umano matapos makipag-rematch ni Alexander Usyk kay Tyson Fury sa Disyembre. Matapos naman iwan ni Usyk ang cruiserweight division, ay ilang bigating pangalan na naka-line up dito at posible niya makalaban kung nais niya muli maging undisputed. Andyan si Bado Jack at Noel Michaelian ng WBC, Gilberto Ramirez ng WBA, Chris Billiam-Smith ng WBO, at high-ranking opponent ng IBF na si Jai Opetaia. Mukhang nararamdaman na ni Usyk na madami ang kanyang makakabangga sa pagiging undisputed champion niya sa heavyweight division at kailangan niya na itong bitawan. Bukod sa mga boxer na gusto siyang makalaban, mga promoter at mga sanctioning bodies na handa siyang ibagsak. Nauna na nagpahayag ang IBF na posible siyang tanggalan ng titulo kung sakaling hindi niya madepensahan ito sa kanyang mandatory challenger na si Filip Hrgovic na ngayon ay pinalitan ni Daniel Dubois. Pangalawa ay mga big promoter tulad ni Turki Al-Sheikh na ibang gustong dream fight na kung makikita natin na hindi siya kabilang sa mga ito. Gaya ng sagupaang Zhilei Zhang at Anthony Joshua, Fury versus Joshua at Daniel Dubois versus Anthony Joshua. Abangan natin mga kaboxing kung ano-ano pa ang posibleng mangyari kay Alexander Usyk sa kanyang journey bilang undisputed champion.